Hello mga kabisdak, this is Liz and welcome back sa ating channel. And for today's video guys, sasagutin ko lang yung mga katanungan regarding sa part-time. Actually, meron akong regular part-time dito sa Croatia. Pero since dito lang naman mismo ito sa aking amo, sa anak mismo ng aking amo at minsan sa nanay ng aking amo. So hindi siya complicated kasi meron siyang basbas mula sa aking employer. So ano nga ba yung dalawang klase ng part-time? Ito ay aking i-discuss sa inyo guys after this intro. So ito yung part-time ko mga kabisdak. Share ko lang sa inyo yung ating part-time. So kung pansin nyo, nakapagpalit na ako ng cobre kama. So ilalagay ko na lang yung mga unan at papalitan ko rin yung mga punda. Hindi naman siya ganun karumi, so nag-dusting lang ako. Nakapag-vacuum na din. At malinis naman na yung lababo. Marami lang mga mugmug ng tinapay yung floor, kaya yun lang yung finocus natin at yung CR. So ayan, nakapagpunas na rin ako. So ito yung CR, ay inayos ko lang yung carpet dun sa dulo at medyo basa pa yung floor. So okay naman, nakapaglinis na tayo dito. Nalagyan na natin ng dumistos yung sink at saka yung bowl. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa part-time mga kabisdak. So share ko lang sa inyo kung ano nga ba yung part-time dito sa Croatia, kung legal nga ba ito or illegal. Tara, let's go! Dito sa Croatia, marami naman talaga sa ating mga kababayan ang nagpa-part-time. Pero dalawang klase ito mga kabisdak. Una, kung merong basbas sa inyong employer, or yung pangalawa ay wala. So, ang mga katanungan is, illegal nga ba or legal ang pagpa-part-time? So, sa case ko, dahil may basbas ako kay amo, so legal siya. Kasi parang part na rin siya ng aking trabaho. Yun nga lang, siyempre, separate yung bayad. Pero take note mga guys, dito sa Croatia kasi lahat ng income mo dapat naka-declare at dapat taxable siya. Dahil pag nalalaman ng government na meron kang other income na hindi siya taxable, so possibility, wag naman sana magkakaroon tayo ng problema dahil sa tax. So, merong mga kababayan natin na nagpa-part-time ng long term, like 1 month, or 2 months, 3 months. Depende ito dahil meron kasing undeclared. So, transaction mo yon, sarili mong transaction yon, bahala ka, diskarte mo yan. Pero yun nga lang, ingat-ingat tayo kasi nga pag na-check tayo na ang ating ID ay hindi naman belong dun sa company na yon, baka magka-problema tayo. Though tayo mga Pilipinos, mariskarte naman talaga tayo. Yun nga lang sa case ko, aside from dito sa amo ko, lagi nilang sinasabi sa akin after the season, kasi nga 6 months lang yung work ko, huwag kang magtrabaho sa other company kasi ayaw kong magka-problema ka. Kasi nga, ang dami pa kasing asikasuhin na mga documents. Like, pag gusto kong magtrabaho sa other company, after ng season ko dito, kailangan kong mag-declare ng tax. So, asikasuhin ko yun sa tax office. So, maraming mga dokumento na naman ang kailanganin ko. Kasi nga, yung visa ko ay nakavisa sa amo ko. Share ko lang sa inyo yung isang pangyayari na merong mga kababayan na nagpunta sa aming restaurant para sana sa part-time. Pero nung applyan na sila ni amo ng tax, kasi nga, hindi pwedeng walang tax guys. Lalo pag sa mga ganitong business. Kasi nga pag na-check na meron kang mga employee na hindi nagbabayad ng tax o hindi mo binabayaran ng tax, possible na masara yung company mo. Yun yung magiging problema. Sa case ng mga kababayan natin, nung applyan na sila ni boss ng amo ko ng tax,
nalaman ni amo ko na hindi pala sila allowed na mag-part-time aside from their company. So, dun ko na-realize na tayo pala nakadepende kung si amo mo ay i-allowed kang mag-part-time o i-allowed kang mag-work other than your company. Pero syempre, kailangan mong lakarin yung tax or kailangan kang applyan ng tax. Kasi nga, lahat dito, lahat ng income dapat subject for tax. At sa mga nagtatanong guys kung magkano ang rate ng part-time dito sa Croatia, ang part-time ko naman is naglilinis lang ako dito ng apartment o ng bahay ng nanay ng amo ko. So, nakadepende sa kanila kung magkano ang binibigay nila sa akin. Pero may nag-offer sa akin, ang rate talaga dito ay 10 to 15 euro per hour. Depende na rin siguro sa iba, may mga kababayan siguro natin mas malaki. Nakadepende yun. Kasi ako nga, hindi naman iba. Kasi, sa amo ko lang din naman ako at saka sa anak ng amo ko ako nagpa-part-time. Pag gusto lang nilang maglinis or para din may extra ako. Kaya, yun naman ino-offer nila sa akin. So, yun lang ang masasabi ko about sa part-time. So, next time, i-discuss ko pa further ang iba't ibang information tungkol sa mga part-time dito sa Croatia. Kasi nga guys, maganda rin naman kasi talagang may sideline tayo aside from our salary, aside from our work. Kasi nga, 'di ba? Yung iba naman kasi talaga hindi naman enough. Or kung enough man, wala na ring extra. At kung meron pa kayong katanungan mga kabisdak regarding sa ating topic, kung meron pa kayong idadagdag o meron man sa inyo na meron experience sa part-time at kung magkano po ang rate ninyo, ayan, kindly share po. Para naman makapagbigay din tayo ng other information aside sa experience ko. At kung bago ka sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and share. And of course guys, watch nyo na rin yung mga other videos ko, baka meron po kayong matutunan. So that's all for today. See you again on my next video. Bye!